So what's up sa inyo mga master? Ito na yung part 2 nung pagtatop overhaul namin itong Honda City. So kung napanood yung part 1, nag-disassemble kami tapos naglinis ng ibang parts and bumili ng mga parts na kailangan. So ito ngayon, nire-ready ko na yung mga valves tapos yung cylinder head magre-replace ako. Ito yung ginawa kong process na pag-aayos ng cylinder head. So baka masabi nyo ba't ganyan ginagawa mo? So I have training sa ganitong bagay. Kaya may knowledge ako pagdating sa ganito. So, ayan, papakita ko ano yung mga natutunan ko. Bakit pala mano-mano ka nagre-reface? So, may two option tayo. Pwedeng mano-mano, pwedeng refacing ng machine. Pero, pag mga minor, ano lang naman, mga kabuhok lang usually ginagamit namin sa machine shop, mano-mano kami. Para hindi na tatabasan ng malalim yung cylinder head. Pero pag mga malalalim na dents or warp, we recommend using the machine na refacing. So yun lang. So ito yung mga process na natutunan ko during my OJT. Kaya ina-apply ko for our own vehicle o sa auto pala namin. So application na to ng natutunan sa OJT in real life situation. So, this is my second time na pagtatop overhaul. Iyan ginawa ko. Instead of using yung valve stick, lapping stick, gumawa ko na improvise using yung air hose sa kotse. Tapos, dinagay ko sa drill para mabilis yung paglinis ng valves. So, ito na mga master. Nalinis ko na yung valves. Chinek ko na kung may mga leak. So, ayun, wala naman. So, satisfied naman ako. Because this is my first time, lalo ngayon na wala nang nag-guide sa akin. So, I have mechanic pala na nag-assist sa akin kasi nga, syempre, mechanical and mechanic, may pinagkaiba pa rin. Si mechanic is for assembly and disassemble ng engine. But I have knowledge, pero, syempre, I need help para mas mabilis na matapos. So, yan, siya bahala sa pag-assemble. Ako yung pag-preparation. So yan, replace ko na ito mga master. Na-testing ko na rin. So far, okay naman. So ito yung pangalawang beses namin na pag-top overhaul ako pala, na naka-experience ako. So, habang tumatagal, mas na-enhance yung yung knowledge ko sa pagdating sa ganito. So hopefully, soon ako na talaga, isa-solo ko na to. Pero, nakaraan, planning talaga ako nagagawa. Pero, syempre, kailangan natin matapos sa target time. Kaya, personal use kasi namin itong kotse. Kaya, kailangan matapos. Naghahanap ako ng helper ko. So, ayan lang mga master. So, pwede naman ako pala yung mag-assemble na ito. Mas makakamura ako. Pero, syempre, gusto ko pa rin sa ngayon, meron munang mag-assist pa sa akin para matanong ko na rin kung paano yung tamang diskarte. Makita ko yung mga diskarte nila sa pag-assemble. Pero, target ko next time na mag-assemble naman ako sa sakyan, ako na talaga magta-top overhaul. Or kung may overhauling. Kasi, tinuruan na rin kami sa OJT. So, para mas ma-apply ko yung talaga na tinuro sa akin, itatry ko na talaga siya next time. So, ayan. For me, mas madali assemblein yung mga sasakyan na tulad, yung mga Corolla, yung mga old model pala, mali. Mga old model, yung mga 90s, madali. Compare dito sa 2000, lalo yung mga 2014 pataas, ang daming nakaharang na sensor, and yung intake manifold niya nakaharang na sa taas eh. Kaya, ang daming i-disassemble na parts. So, ito na mga master, papaanda rin na namin. First start niya, so, ayan. May usok talaga itong lalabas muna sa unang andar. Pero, mawawala lang din yan. Kasi yun yung mga naipon na carbon deposit. So, ayun lang mga master. Ito na yung pag-top overhaul namin. Salamat.